gaya ng nabanggit ko, hindi po pwedeng putol-putulin itong paksa na ito dahil dapat buo siya na mapakinggan ng mga tao o mapakinggan ng mga kapatid. Dahil bakit ba tayo kailangan manatili sa isang iglesia o sa aral na sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2. Na ang sabi po rito, ang title ko po kasi ngayon sa umagang ito ay Manatili o yung Stay, Part 2. Dahil yung nakaraang linggo po, ay tinalakay ko yung part 1 nito. Na ang sabi ng Apostol Pablo doon sa tao na nilikha ng Diyos na kailangan sumampalataya ang pabautismo at manatili. Dahil kung after mo magpabautismo at hindi ka mananatili, walang sense yung iyong pagpapabautismo. O marami ding nananampalataya, maraming yung binanggit ko po na nakaraan, na maraming nag-i-stay sa church na hindi naman nag-i-stay sa turo. Nandito lang sa church, parang sa pakinabang. Kung walang pakinabang, hindi na atin to. Ang inihalimbawa ko po dyan na nakaraan is yung sumusunod sa ating Panginoon si Kristo. Na sumusunod lang sa ating Panginoon si Kristo dahil nagmamagic siya ng tinapay o gumagawa ng tinapay. Libre sa pagkain. So hindi lahat naniniwala sa ating Panginoon si Kristo doon. So, sumusunod sila sa ating Panginoon si Kristo dahil doon sa tinatawag na pagkain, physical na pagkain. So hindi tunay na nanampalataya yung mga yun. Dahil nakikinabang sila, kaya sila sumusunod. So sa panahon natin ngayon, meron din ganun. Na sumasamba lang dahil may pakinabang physical. Pero kung wala kang pakinabang, wala na pong pakinabang, hindi po sasamba yan. So, yun po yung sinabi ni Apostol Pablo. Na after sumampalataya, magpabautismo, kailangan mo manatili. Dahil sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking pinangaral. So, si Apostol Pablo nangaral ng Ebanghelyo. Yun po yung salita ng Diyos. Sabi niya, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap. Tinanggap nyo, kaya nga po nagpabautismo eh, na inyo namang pinanatilihan. Ang sabi niya, kailangan mong pananatilihan. Ang sabi sa verse 2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyagaan ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. So merong ipinangaral si Apostol Pablo. Sa verse 1, kung mapapansin ninyo, sabi niya, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. So may pinangaral siya. Sa verse 2, sabi niya, ligtas kayo. Dahil po ang sabi sa 16:16 ng Mark, ang sabi po rito, ang sumampalataya mabautismo ang maliligtas. Hindi po sinabing ligtas na. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo, sa pamamagitan nito, ligtas kayo kung matyagaan ninyong iingatan yung mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ano-ano yung mga salitang ipinangaral niya? Ito po yung tinalakay natin noong nakaraan. Hindi po pwede sabi niya, ang pagkakabahagi ay iwasan ninyo. Huwag makisama sa mga mapakiapid, maglalasing. Yan po yung tinalakay natin noong nakaraan. Mga usapin sa kapatid, yung may galit sa kapatid. Iwasan din ninyo. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ganyan ang mga Kristiyano. Ang ini-spread natin dito, ang ipinapadama natin sa mga tao, sa mga kapatid, ay pag-ibig. Dahil sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 13, buwan patuloy. Hindi yung pagtatanim ng galit ang nasa puso natin. Ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 8, 1-7, patungkol sa Diyos Diyosa. Yan po yung tinalakay natin nung nakaraang linggo. Exhortation, yung chapter 9. Ginagawa ba natin to? Yung tinatawag na pag-share o hinihikayat ba natin yung mga taong nakakausap natin, nakakasalamuhan natin? Kasama yan sa trabaho ng isang alagad, ng isang tinatawag na kapag ikaw po ay nabautismuhan. Ibahagi mo din naman ang salita ng Diyos sa mga tao dahil ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Ang sinasabihan ng ating Panginoon si Kristo dito bago siya umakyat sa langit po, lahat, general to. Hanggang sa kasalukuyan natin ngayon. Kung pwede po natin kunin ang aral po na ito. Ang sabi niya rito, dahil dito magsiyaon nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Yun yung gawain.
ng mga tinatawag na alagad. Hindi lang po trabaho ng mga ngaral ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kasama po yung member. At napatunayan yan doon sa Acts chapter 3 na yung mga nagsipangalat ay nagbahagi din naman ng salita. So sana, bilang kasapi ng iglesia ng ating Panginoon Kristo, ginagawa natin ito. Hindi yung puro chismis na lang ang ginagawa natin. Mas magaling tayo sa mga ibang bagay, pero sa paglalahad ng salita ng Diyos ay hindi natin ginagawa. Ano po? Yan yung tinalakay natin yung nakaraang linggo. Ang sabi kasi ng Apostol Pablo, sa pamamagitan naman nito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ito yun! Yung sinabi niya. Dahil po, hihimay-himay natin yung 1 Corinthians at 2 Corinthians dahil yan po yung sinabi niya ni Apostol Pablo. Yan yung ipinangaral niya sa mga tao Korinto na po pwede po natin pulutin. Pwede natin pulutin hanggang sa panahon po natin ngayon. Ito po yung bago niyang sinabi na hindi po natin natalakay noong nakaraang pong linggo. Ang sabi niya, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ng mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ito yon. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 5 to 10, basahin po natin. Chapter 10, dahil natapos tayo ng nakaraan sa chapter 9. At chapter 10, verse 5 to 10, ang sabi po ay ganito. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Ito yung mga nagsisampalataya na walang kabuluhan. Dahil nga, nasa loob sila ng iglesia. Pero hindi naman nila ginaganap yung tinatawag na utos. Ang sabi rito sa 6, ang mga bagay na ito nga ay pawang naging mga halimbawa sa atin doon sa mga taga-Korinto. Upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Dahil ang tagpo nito ay yung inalis ni Moises yung mga Israelita sa Ehipto nung tumawid sila doon sa tinatawag na dagat na pula. Pagdating nila sa ilang, ang sabi niya, ang mga bagay na ito ay pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsisipagnasa. Na ang sabi sa 7, huwag din naman kayong mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, binabanggit ng patuloy na Apostol Pablo yung bagay na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa patuloy na pag-aaral natin sa Book of Corinthians, binabanggit dito yung tinatawag na gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Kaya galit na galit si Apostol Pablo rito. Nagaya na yung ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila, na nangakiapid, na ang mga nangabuwal sa isang araw ay 23,000. So maraming nangabuwal sa ilang. Ang sabi sa 9, huwag din naman natin tuksuhin ang Diyos, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at ang nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Huwag din naman kayong mga gulong-gulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nagbulong-bulungan, na nangapahamak sa pamagitan ng mga wasak. Dito na sinabi ng Apostol Pablo sa verse 11, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na sabi ko dyan, na pinakahalimbawa. Ano sabi dyan? Huwag mapagsamba sa Diyos-Diyosan, huwag tayo mapakiapid, huwag tuksuhin ang ating Panginoon Hesus Kristo, huwag mga bulong-bulungan. So yung bulong-bulungan kasi na ito, kung ilalapat natin sa panahon natin ngayon, ito yung ayaw mong iparinig doon sa iyong kasama. Yung word na ayaw kong banggitin yung tinatawag na marites eh. Kasi pangalan yung tao. Chismis po yun. Na sabi doon, huwag niyong gawin yun. Kasama ito sa sinabi ng Apostol Pablo, sa pamagitan nito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo. Ito yung sinasabi niya. Huwag kayong mga bulong-bulungan, huwag niyong pag-usapan yung kapwa nyo, yung kapwa natin, huwag natin siraan. Yung sinabi niya, iwasan ninyo yan.